may medical exemptions ako, kaya libre lahat. Balik, ang kaganda doon talagang, makakakita ka doon ng 90 years old, 95 years old, na matanda ng tagay pa. Kasi magandang climate, doon nga ang ko, di ba, yung puro fresh food, fresh lahat, fresh food, fresh vegetable, lahat, fresh lahat. Fresh air, lahat. O, saka malamig. Eh, pagdating ko dito, alos na kulog ako sa init. Hindi ako nasanay, 6 years na kami kasi doon, kaya medyo nasanay na ako sa malamig. Eh, tapos nagpakasyon ako, summer pa, eh, kasi init. Halos magkulap sa ako sa init. Oo. Nursing home care ako. Anong work namin? Usually, pag kasi healthcare assistant kayo, mga care assistant, or caregiver. Caregiver. Pero depende rin sa assessment, kasi PT ka. Yeah, oo. I-assess ng school yan. Titingnan High nila. school? School ang mag-assess kasi pagpa-penal ka, di ba? Oo. I-assess nila ngayon, sila ang mag-assess. Pero usually mga course doon, health and social care. Yung mga, anong tawag, usually mga caregivers, parang care assistant. Pero 2 years. After 2 years din, kung natapos nyo yung NGQ 3 and 4, qualifications na din yan. Kasi ang qualifications sa UK, recognized all over the world and acceptable all over the world. Kaya maganda, pagdating mo dito, pwede ka rin maging dean o principal agad. Magagamit rin dito kung gusto mo rin igamit dito yun, kasi acceptable all over the world yan. Kaya ang kaganda niyan, pag natapos mo yan, pwede ka rin, kung iba nagtatrabaho ka sa residential home, pwede ka maging assistant manager or managerial position din yan. Yun ang advantage din. Kaya lang, ang kagandaan doon per hour, hindi ka nalulugi rin. Kahit anong hirap ng trabaho, hindi nalulugi per hour kasi, di ba? Kumbaga, ang minimum payment din ngayon is 550 to 6 pounds per hour. Pero kung every Saturday, Sunday, 7 to 8 pounds per hour. Kaya yung mga nandun, nakapunta namin doon, tinanong ko kung ilang hours na gano'n. Kasi ang full time is 30 to 40 hours a week. Pero, ang tinatawagan nila palagi, Pilipino, we are short of staff, would you like to come? Or would you like to do some extra shift? Gagano sila. O, di yes, yes. Kung nasa dito sila, pero care assistant lang. Kasi wala nang nurse, adaptation eh. Hindi ka na pwede maging nurse doon or PT doon. Usually, kahit anong course, care assistant o caregiver lang. Kasi kailangan mo talagang mag-adaptation muna doon bago ka ma-qualify. Pero ang student, caregiver or care assistant na, or healthcare assistant ang term. O ngayon, ang mga Filipinos, sila palang natawagan kasi tayo very caring. Diba caring ang mga Filipinos, very loving. Eh mga British, hindi, wala silang amor. Kaya ayokong tumanda rin doon. Pag-retire ko, kaya nag-invest na ako sa Pilipinas, dito ako mag-retire. Kasi pag nag-retire ka rin doon, may pension ka rin. O kaya dito matanggapin yung pension mo. Mag-invest ka na lang sa Pilipinas habang bata pa. Ayun ang purpose nila. Eh yung iba, yung mga, nandun ka lang, huwag mo rin patin sarili mo sa trabaho kasi kawawa ka rin. Eh yung iba doon kasi nangukumsik, naawa rin ako sa atin kasi siyempre, malayo rin sila sa pamilya. Kaya ang ginagawa nila, trabaho, bahay, kasi gusto nila yung, sayang din sabi nila kahit nagtatrabaho ka, di naman nasayang, pero araw ka naman dun Yung iba nakaka 60 hours a week. So 60 times 6, di 360 pounds. O kung halimbawang pagpalagay natin, kung 3 times 8, halimbawa 80, di nakaka 30,000 sila a week. Oo, 30, 60, 90, di 120,000 na. Pero pa yung extra shift nila. Lang, kung kahit naka 1,000 pounds ka, less accommodation kasi usually accommodation mga 200 pounds. 200, tapos less pagkain pa. Generate ka pa rin mga 70 or 60 to 70,000. Alit may pagpadala ka pa rin sa pamilya mo, makakaisa. Ito, yung 70,000, yung mga makukuha dito, di ba, a month? Pero pa yung extra shift mo. Yung mga nakilala ko, yung mga kasama namin doon, ang ginagawa nila, kumuha sila ng malaking bahay, share sila sa lahat. Isang kwarto, apat sila. Ayun naman ginagawa namin kasi sayang din magtipid ka, kaysa magbayad ka ng malaki. Instead na magbayad ka ng 250, 150 na lang. Kasi sayang na rin yung 100 pounds, di ba? 10,000 na yun, di padala mo lang sa Pilipinas. Yun ang ginagawa ng iba. Talagang sa isang bahay, 10 sila. Ang bayad lang nila is 1,000 iba, o nag-share sila 150 lang, ganun. Hanggang sa pagkain, ganun ang ginagawa namin. Kaya maganda nga kung gusto mo rin, kung ano yung, kasi ba yung mga Pilipinas din doon, namamingit ka rin. Kung gusto mo yung gusto sa amin,
pwede naman yung kuha tayong malaking apartment, share na lang. Oo. Mas makakatipid pa. Di gagawin ko pa kayo. Eh kasi matagal na kami dun. Mahirap yung wala kang kasama rin. Oo. Lalo, huwag ka rin masyado mag-trust. Oo. At Pilipino, sila rin ang titira sa'yo. Mm. Kasi na-experience na rin namin yun eh. Kaya kung hindi mo rin masyadong, mahirap din. Kaya huwag kang masyado rin magtiwala na hindi pa masyadong sila na. Mahirap din. Yung, mas ngayon ang Pilipino kasi mas maganda ang mga ibang mga foreigner kasi wala silang pakialam. Eh, mga Pilipino inggit! Maraming inggit! Kasi experience ko yan. Kaya sabi ko, Diyos ko, ang hirap. Eh, sabi rin yung consultant, mas better nga kung hintayin nyo na lang makakuha mo na yung pamangkin na to at saka mga in-laws ko ng visa. Para parang stepping stone na yun, para ma-prove na talagang totoo. Dahil talagang yung, kung makapunta na siya, para Paano nila palalaman na nakapunta na sila? Hindi, kung nakakuha ng visa, anytime naman di inform ni Ministro Sete sa inyo. Di mag-email tayo. Mag-email na lang tayo. Oo. Pero sayang nga, yung iba nga, sayang kung nakahabol ka sana, inahabol na lang kita kasi kung April 1, may bagong position sila. Pero hindi ko alam kung paano. Kaya i-inform na lang kita. Pero sabi naman ng consultant, we need to make sure that we are in the right track, sabi niya. So, wala ka rin problemahin kahit binago na ang tatasaran. Kasi kung, basta, we just make sure na we are in the right track. Sabi, talagang properly organized, scrutinize na itong papers, requirements, talagang Paano niya ipapadala yung pera? So ngayon, ano yung sasabit namin? Yung unang-una, Of pinakauna? course, yung passport. Dapat may passport. Sana, Oo, passport. transcript of record. Pero kahit Xerox lang kasi i-scan natin yan. Dato, Xerox. Oo, Xerox yan. Diploma, tapos yung resume, yung CV, ibibigay kita ng format, bali pag mag-email na lang tayo. Sige. Mag-email tayo. Yung tapos police So, clearance. police clearance from dito sa municipality, ganun? Oo, sa inyo, sa municipality madali na namin. po, di ba? Sa Oo. municipio, di ba? Madali na police Oo. clearance. Tapos certificate of employment, mas maganda. Kasi i-babies nila yan, sa experience mo. Baka malay mo, i-ano ka sa teaching profession. Or either Pwede rin activity. assistant PT ka rin, pwede healthcare Pwede rin. assistant sa hospital. Oo. Kasi depende i-assess Depende, yung no? diploma mo, transcript mo, or experience mo. Pero usually naman, ang pinapasok dahil kasi Oo. health and social care yung course, usually sa residential home or nursing home. Pero maganda rin, ma-enjoy mo rin. Pag una medyo may hirapan ka pa, pero lalo pag may marami ka nang kakilala doon, mag-enjoy ka rin. Oo. Kasi doon walang pakialaman na hindi gaya dito, English. Kaya sabi ko, mas better nga, kayo kasi potential kayo, no? Ang mga Pilipinos nakatalino. Mga nurses doon sa London, sa England, pating sila, may nurse sa London, nurses na director sa hospital. Kaya ang sinesundo is 8,000 pounds a month. So kung 100,000 a month. Kaya ang mayayaman mga nurses doon sa London, nung nag-adapt na nila eh. Ang mga kaibigan ko, nasa London, silang director. Bilib sila, imagine director sa hospital. Mas pinalo pa nila yung doktor. Ay, tayo mga doktor man. Ang doktor doon, 5 years lang. 5 years lang, kasi high-tech kagad doon. Ayaw nila yung mga basic course, kagad na eh. Yung gusto nila yung kagad na major kagad. Ayaw nila yung ganun, yung mga dito, marka-arka tayo dito, yung mga basic course. Hindi, mali eh, high-tech, lalo kasi matatalino ka. Gustong-gusto. May rin, nag-apply dito, tawag ito, high school teacher rin dito sa San Carlos. Lang din. Gusto nyo yata, gusto nyo. Ay,